Mayat ay masdom ta ko amin. Mayat dyan masyam tayo namin na ito na ang PIA News for Linger. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na handa na ang lahat para sa gaganaping ASEAN Summit sa Mayo at Nobyembre. Ayon sa dalawang panig, wala silang nakikitang banta sa seguridad. Puspusa naman ang kanilang maigting na koordinasyon kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Si Jonalyn Ponciano para sa balita. All systems go na ang hosting ng Pilipinas para sa ASEAN Summit ngayong taon. Sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartades Jr. na isang taon nang pinaghahandaan ang ASEAN Summit, particular na ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng AFP at local government units. Wala rin naman anyang nakikitang anumang banta hanggang sa ngayon sa idaraos na summit. Ikinukonsidera rin ng PNP na maglagay ng kaukulang special lanes o ASEAN lanes para sa dagdag seguridad sa mga kalahok gaya sinagdaang mga ASEAN Summit. Ang ating kinukonsidera ay ang different threats that will affect the activities. As of now, upon our coordination, hindi lang po ang Philippine National Police, ulitin ko, other law enforcement units, even the armed forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and our community, wala po tayong nakukuhang or nakalap na threats with regards to the conduct of ASEAN. Inihayag naman ni AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan na mahigpit ang kanilang pakikipag-koordinasyon sa PNP para sa kaukulang suporta sa pagbibigay seguridad sa paparating na summit. Nabigyan na po ng marching orders ang inyong kasundaluhan na bigay ang kailangang suporta ng ating kapulisan as far as the security aspect of the ASEAN related activities for this year na tayo po ang host. So, meron na po yung koordinasyon with the PNP. Gaganapin ang ika-48 ASEAN Tier Summit sa Mayo 8 at 9 sa Cebu na magtitipon ng mga pinuno mula sa 11 kasaping estado ng ASEAN. Ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Sa huling bahagi ng taon, nakatakdang idaos ang ika-49 na ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre 10 hanggang 12 sa Maynila sa bagong renovated na Philippine International Convention Center. Ang summit ay bahagi ng taon ng pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN na nagbibigay diin sa kapayapaan at seguridad, paglago ng ekonomiya at pagpapalakas sa mga tao. Jonalyn Ponciano para sa PIA News, Cordillera. Hinimok ni DILG Secretary John Vic Remulla ang publiko na i-report ang mga EPAL na local leaders na nagpapaskil ng kanilang mga pangalan sa mga government-funded programs. Sa isang press briefing, sinabi ni Remulla na epektibo na ang mga anti-EPAL guidelines at kailangang masunod. Aniya, mahalaga ang partisipasyon ng mga mamamayan para malabanan ang nasabing kultura sa politika. Sinabi ng kalihim na kapag may paglabag ang mga politiko, maaaring kunan ng larawan at i-post o ipadala sa kanilang Facebook page para maimbestigahan. Sa ilalim ng guidelines ng Commission on Audit, ang mga public notices ay kailangang naglalaman lamang ng project title, start date, contractor, target completion date at iba pa. Kasabay ng pagbubukas ng Panagbanga o Baguio Flower Festival 2026, muling nagbabala ang pamahalaang panlungsod at ang Department of Tourism laban sa online booking scams. Kasunod ito ng mga napapaulat pa rin na bibiktima ng online scams at sa inaasahang pagdagsa ng maraming bisita para sa taunang festival. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, naglatag na sila ng mga hakbang upang matulungan ang mga bisita na makumpirma ang mga lehitimong akomodasyon at serbisyo. Hinikayat din ng alkalde ang mga turista na gamitin ang kanilang common sense kapag nagpapabook online at sumunod sa mga abiso ng pamahalaang lokal. We keep on reminding our visitors, pag yung mga offers sa kanila, too good to be true. Sa pag-isipan nyo na, no? Use your common sense naman. No? Ilang beses na namin binabanggit na mag-ingat kayo pagdating dyan sa mga online reservations.
Panawagan din natin sa mga turista natin, they really have to check yung mga scam, yung list, no? Like when they book a hotel, make sure that they're also Department of Tourism accredited, no? Because we do accreditation, no? It's a good thing that we were able to increase our accreditation last year, 32%, no? Kasi ibig sabihin nun, if you are an accredited establishment, you have all the legal documents, no, to operate as a business. Kailangan pang mapataas ang health literacy ng mga tao ukol sa pagmumuma. Ayon kay Dr. Donna Belpanes ng Baguio City Health Services Office, may mga pag-aaral na naglalahad na ang pagmuya ng betel nut o pagmumuma ay nagdudulot ng cancer. Anya, kailangan lamang palakasin pa ang kampanya laban dito at bumuo ng bagong kultura ng mga tao na nakakaalam sa panganib at epekto ng pagmumuma. Isa ang pagmumuma sa mga tinalakay sa Badiuya Binadang for Sustainable Development, a Dialogue for Unity na pinangunahan ng Benguet State University kamakailan. Buo ang suporta ng pamahalang lokal ng La Trinidad Benguet sa Philippine National Police. Sa katunayan, nakatakdang tumanggap ng pagkilala ang LGU dahil dito. Karagdagang detalye mula kay Denver Bastingo. Kinilala ng Philippine National Police Central Office ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad bilang Outstanding Municipal Level Awardee sa buong bansa. Tatanggapin ng munisipyo ang parangal sa Camp General Rafael Crame kasabay ng pagdiriwang ng Philippine National Police Day sa Enero 29 ngayong taon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Zacarias Dausen, hepe ng La Trinidad Municipal Police Station, ang parangal ay bunga ng patuloy na suporta ng Municipal Local Government Unit sa kanilang istasyon para sa pagpapatupad ng misyon. Inacknowledge ng PNP yung significant support ng LGU La Trinidad towards the attainment ng vision and mission ng PNP. And marami kasing support yung naibibigay yung ating yung LGU, yung ating partnership sa ating PNP. At nang-una yung pag-approve nila or the crafting of ordinances na nakakonect doon sa implementation or pag-maintain natin ng ating peace and order. Dagdag pa niya, dahil sa suporta ng LGU ay mas napadali ang pagpapatupad ng mga peace and order programs para sa mga mamamayan. Very thankful tayo doon sa support na binibigay ng ating LGU dahil nga mas napapadali yung trabaho natin as members ng La Trinidad Municipal Police Station is nakapagbibigay tayo ng mas magandang serbisyo sa ating members ng community dahil doon sa binibigay na support ng ating local government. Ang parangal ay personal na tatanggapin ni Mayor Roderick Awingan. Denver Bastingo, Limitless, La Trinidad. Namahagi ang DSWD car sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Subscriber Identity Module o SIM cards sa mga 4Ps beneficiaries sa Itogon, Benguet bilang bahagi ng Bayanihan SIM Project. Katuwang ang Department of Information and Communications Technology, nabigyan ng SIM card ang 30 4Ps households at student beneficiaries sa bayan. Ang card ay naglalaman ng buwan ng alokasyon na 25GB na mobile data na maaaring gamitin sa isang taon. Una nang tinanggap ng unang batch ng 4Ps beneficiaries ang mga SIM cards nila sa pilot launch ng Bayanihan SIM Project sa Tinungdan Elementary School noong nakaraang taon. Sa ilalim ng DICT Free Public Internet Access Program, layunin ng Juan SIM ng Bayan Program, Bayanihan SIM Project na magbigay ng libreng internet access sa mga piling benepisyaryo sa mga itinuturing na underserved at unserved communities. Nagtulungan ang komunidad sa Mankayan, Benguet para sa rehabilitasyon ng nasirang kalsada sa bayan sa pananalasan ng Bagyong Uwan noong nakaraang taon. Nagkaisa ang mga residente, small-scale miners at iba pang volunteers para sa pagsasaayos ng bahagi ng kalsada sa Busan, Kulalo. Ayon kay Mayor Cesar Pasiwen, buhay na buhay ang espiritu ng binadang o bayanihan sa bayan.
Aniya ng masirang kalsada ay agad silang nakipag-ugnayan sa DPWH at kaukulang tanggapan, ngunit wala pang handang pondo para dito. Dahil dito ay gumawa sila ng temporaryong kalsada, ngunit hindi nito kaya ang ibang sasakyan gaya ng mga truck. Dito na nagkusa ang mga miyembro ng komunidad na magtulungan para sa rehabilitasyon ng kalsada. Bumuhos naman ang suporta rito ng mga pribadong individual at iba pang tanggapan. Abot ka niya dati, pasasalamat tayo. Ano maminsan, da kami dyan, kakadwa tayo ng opisyal, kando adagiyag, paspasalamatan tayo. Baka da pa yung nagipapawit, nagpadpadala, antayo nga na pasalamatan personal. So, pakibaga ka niya ti pasasalamat in behalf of the LGU Timangkayan, kanda tayo matlanga umili Timangkayan. Good news! Sa ikalawang pagkakataon ay kinilala ang Tabuk City bilang ASEAN Clean Tourist City. Ano kaya ang nagpanalo sa lungsod? Alamin sa report ni Iril Siknao. Muling pinatunayan ng lungsod ng Tabuk ang pagiging globally competitive nito sa larangan ng turismo sa pagkapanalo nito ng ASEAN Clean Tourist City Award sa ikalawang pagkakataon. Ang award ay bahagi ng ASEAN Tourism Standards Awards na kumikilala sa kausayan sa turismo ng mga bansang kalahok sa Association of Southeast Asian Nations. Sa tourism, maragsakan kami launay, overwhelming yung dating sa amin nitong panangabak tayo man for the second time. It is a concerted effort iti amin nga offices ti LGU. Iti may isang kadakilan nga improvement nga nakita dano daytoy tourism ti pagtutungtungan ket adan iti tourism code tayo nga kasla nga mang idalan kada tayo iti panangitultuloy tayo nga mang-implement iti programs kastamot nga iti health, iti safety and security, peace and order, iti environment, our waste management, kundi na dumaduma pa yung programs ti city, makita damam nga adati nag-level up. Binibida ng Tabuk City ang mga man-made at natural tourist destinations na patok sa mga turista mula sa mga kalapit na probinsya. Ipinagmamalaki din ng lungsod ang mayaman at natatangin nitong indigenous cultural heritage. Isasagawa ang awarding ceremony ng 2026 ASEAN Tourism Standards Awards sa ASEAN Tourism Forum sa Cebu City sa January 30, 2026. Iril Siknao mula PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Inilunsad ng isang organisasyon ng mga kababaihan sa Bagong Bayan, Tabuk City ang kanilang mini hardware business kamakailan. Ang Gapia Bagong Bayan Association ay binubuo ng 15 miyembro na nagdesisyong pumasok sa negosyo upang mapaunlad ang kanilang economic opportunities sa barangay. Ang proyekto ay pinunduhan ng 300,000 pesos sa ilalim ng SLPA Pamana o Payapa at Masaganang Pamayanan ng DSWD. Pinasinayaan ang Enhanced Sugar Processing Center ng Hillside Agriculture Cooperative sa Barangay Ampalyoc, Luba, Abra, kamakailan. Pinangunahan ng Department of Agrarian Reform Abra ang pagpapasinaya sa proyekto na ipinatupad sa ilalim ng Village Level Farm Focused Enterprise Development Program ng ahensya. Napundohan ng ₱250,000, itinatag ang pasilidad sa pamamagitan ng ugnayan ng DAR Abra, Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry CARP, Local Government Unit of Luba at Barangay Local Government Unit ng Ampalyoc. Susuportahan ang pasilidad ng produksyon ng sugarcane-based products gaya ng vinegar, muscovado at tagapulot o panela. Ipinasakamay ng Department of Labor and Employment Ifugao ang livelihood tools at equipment sa mga benepisyaryo sa Bagsakan, Poblacion East, Lagawi, Ifugao, kamakailan. 13 benepisyaryo ang tumanggap ng livelihood support na may kaubuang halaga na mahigit 370,000 pesos, habang ang isang benepisyaryo ay nabigyan ng Calamity Affected Assistance na 30,000 pesos. Kabilang sa natanggap na mga benepisyaryo ay rotovators, grass cutters at backpack sprayers.
chest freezers, upuan at iba pa. Inaasahang makatutulong ang mga kagamitang ito sa pagpapanatili ng kanilang mga pangkabuhayan gaya ng vegetable gardening, ginger production, meat processing, food vending at iba pa. Alinsunod sa layunin na Child Labor Free Philippines, nagsagawa ang Department of Labor and Employment Mountain Province ng Information Education Campaign ukol sa child labor prevention and elimination sa Bangaan National High School sa Sagada, kamakailan. Layunin ng aktibidad na mapataas ang kaalaman ng mga estudyante ukol sa realidad ng child labor at ang kahalagahan ng pagprotekta sa karapatan ng mga bata. Ayon kay Senior Labor and Employment Officer David Damuyan, ang magaang trabaho ay maaaring paraan para maitanim ang responsibilidad sa mga bata, ngunit ang child labor ay delikado sa kalusugan, seguridad at edukasyon ng mga ito. Nasa 50 na grade 10 learners ang nabigyan ng kamalayan ukol sa child labor prevention sa kanilang karapatan at sa iba pang programa ng pamahalaan. Pinalalakas ng bayan ng Paracel sa Mountain Province ang tourism potential, agricultural capacity at ang kanilang environmental preservation efforts. Sa pamamagitan ito ng LGU Paracelis Regreening Project Salt o Sloping Agricultural Land Technology sa Simbabot, Anuna at Paracelis na inaasahang magpapayabong din ng local employment, magtataguyod ang ecotourism at sa mayamang natural resources ng bayan. Kabilang sa mga pangunahing components ng proyekto ang regreening, pagtatatag ng farmhouse, goat husbandry, fish pond, nipa cottages, camping area, trail run, firing range at view deck. We hope na yung bagamot na yan ro kami nagiti future plan, site development plan for an expansion for this site. At sapay kumanta, it keeps, just like the plants here, they keep growing. Ipagdiriwang ng Sagada Mountain Province ang 13th Tatag Festival mula January 30 hanggang February 2. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Valuing Culture, Key Towards Unity and Progress, kung saan muling ibibida rito ang mayamang kultura ng bayan na patuloy na nag-uugnay sa mga isagada. Tampok sa unang araw ang civil parade kung saan paparada ang mga zonal floats. Magkakaroon din ng ground demonstration, Tatag Fest Trade Fair, Tatag Culinary Skills Competition at iba pa. Sa ikalawang araw, gaganapin ang street dancing, X Factor Isagada Edition, Gong Traditions of Sagada from Learning to Performance at Jam in the Woods. Iba't ibang kaabang-abang na mga aktibidad ang gaganapin hanggang Pebrero 2. Tamang-tama ang kape ngayon, lalo na at malamig ang panahon ngayong January and sa susunod na February. Kailangan talaga natin ng kape, lalo na yung mga kasama natin na medyo hindi pinalad sa love life. Yeah, at saka nakakagising talaga ang nakakagising ng damdamin. Ayan, so yan lamang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayon. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe dito sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ibasco Gasine. At ako naman po si Clint Isvan Totanes. Maraming pa.